Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Alam niyo po, ang delight po sa Panginoon ay nasa akin dahil ako po ay makabahagi sa inyo ng kanyang salita, hindi lamang Sunday School, kundi maging sa morning worship natin sa preaching. Kaya isang malaking kasiyahan para sa akin na muling makapangaral at makapagturo ng mga salita sa ating kalagitnaan. Now, ang pagpapakabanal ay isang proseso at pangwalang hanggang gawain. At ito ay isang dakilang gawa ng Diyos sa buhay ng mananampalataya upang ang isang Kristiyano o mananampalataya ay lumago sa kabanalan at siya'y mahubog sa larawan ni Kristo. Yan ang layunin ng doktrina ng pagpapakabanal o sanctification. Na may isang mama na nakatagpo ng isang itlog ng agila. At kanya itong tinago at gusto niyang ito'y maging totoong agila. Kaya isinama niya sa mga itlog ng manok. At ito'y nilimliman. At makalipas ng ilang araw, napisa. At ang lumabas doon sa itlog na yon ay agila. Kaiba doon sa kasabayan niyang napisang itlog, panay sisiw, mga manok. Kaso lang, ang agilang ito, siya'y kumilos manok. Siya'y nag-iisip na manok. Siya'y nagkakalaykay na mga bulate na manok. At hindi niya alam na siya isang agila. Kaya siya lumaki bilang namumuhay na isang manok. Ngunit isang araw, nakita niyang may lumilipad sa taas. Mga agila. At nadama niya na malapit sa kanyang puso yung nagliliparang yun. At naisip niya na siya isang agila. Ako isang agila. Pero paano niya may pamumuhay ang kanyang pagiging agila? Dahil doon nagsimula siya mag-isip agila, kumilos agila, kumaypay agila, hanggang siya'y makalipad bilang isang totoong agila. Ang isang Kristiyano na naligtas, kadalasan, siya'y nag-iisip, nagsasalita, kumikilos, tulad lamang ng mga taong nasa sanlibutan, sapagkat yan ang kanyang kinagisnan. Pero habang tumatagal, nare-realize niya na siya isang Kristiyano at nagsisimula siyang mag-isip, kumilos, bilang isang Kristiyano. Ganon din ang kabanalan. Ang kabanalan, si ikaw ay banal sa sandaling ikay naligtas, ngunit kinakailangan lumago ka sa iyong kabanalan. Dapat kang mag-isip ng kabanalan, kumilos ng kabanalan, mamuhay ng kabanalan, upang ikaw ay maging ganap na banal. So yan ang doctrine of sanctification. Ang doctrine of sanctification, tinaglay mo ito nung ikaw'y maligtas. Nung ikaw'y inaring ganap o justified, kasabay nito ang sanctification. Kaya ang sanctification ay minsan lang nangyayari. Sanctified ka na once you are saved.
Kaya nga lamang dapat nating maunawaan na ang sanctification ay makikita natin sa dalawang elemento. Una, definitive sanctification. Yung tiyak, once and for all, sanctified ka. Kung tawagin yan, definitive sanctification. Pero hindi nagtatapos doon, sapagkat ang ikalawang aspeto ay ang progressive sanctification. Ito yung progresibong pagpapakabanal. Ibig sabihin, once banal ka na, ipamumuhay mo ang iyong pagiging banal upang ikay lumago at maging katulad sa larawan ni Kristo. At yan ang ating pong paksang tatalakayin ngayong umaga, yung pong progressive sanctification. Atin ang natalakay ang definitive sanctification, ngayon naman ay ang progressive sanctification. Ito yung progressive sanctification, ito yung ating buhay Kristiyanong pakikibaka. Mayroon tayong struggles, mayroon tayong digmaan sa buhay na ito. Flesh against the spirit. We as Christian against the world. Kailangan natin ang makipaglaban. Sapagkat kung wala pong pakikipaglaban tungo sa kabanalan, wala pong sino mang taong makakakita sa Diyos. Meaning to say, hindi ka kailanman naging Kristiyano o naging banal o naging ligtas. Kaya sa umagang ito, sa ating pag-aaral ng progressive sanctification, atin itong tignan sa apat na pagkakilanlan. Apat na identity, apat na pagkakilanlan upang tayo po ay matuto, lumago sa kaalaman, lumago sa pamumuhay, pag-alam natin sa mga bagay na hindi nararapat at mga bagay na dapat nating ipagpursigi bilang Kristiyano. Kaiba tayo sa mundo. Kaya dito mga kapatid sa pag-aaral natin, dito sa sanctification, dapat na tayong matuto kung sino tayo. Hindi tayo manok, tayo'y agila. Hindi tayo panlupa na manok, tayo'y agila na panlangit. Matuto na tayong mamuhay, matuto tayong umiwas sa mga bagay na hindi karapat-dapat, na hindi natuto at naluluwalhati ang Diyos. Kaya unahin natin, tignan natin ang apat na pagkakinanlan ng progressive sanctification. This is our life. Ito yung buhay natin. Una, kilalanin natin ang progressive sanctification sa kanyang kalikasan. Kalikasan. Ano ba nature nito? Ano ba itong progressive sanctification? Kalikasan po, ibig sabihin, ano itong dapat nating maunawaan? Unang-unang kalikasan ng progressive sanctification, ito po ay gawang patuloy o proseso. Ito po'y patuloy na proseso. Now, tignan natin ang Philippians chapter 1, verse 6. Ganito po ang pagkakasabi. Now, context dito, kausap ni Pablo, ay mga Kristiyano na, mga banal na, mga naligtas na. So therefore, kailangan nilang ipamuhay ito. Pero isang bagay, upang maipamuhay natin ang ating katungkulan sa pagpapakabanal, now, makikita natin sa Bible, yung salitang pagpapakabanal. Mga kapatid, lahat yan ay may kaugnayan sa mga Kristiyano. Kaya sa tuwing makakita tayo mga salitang pagpapakabanal, pagiging banal, tignan natin ang context, sinong kinakausap. Mananampalataya ba o hindi? Kasi kung pagpapakabanal, meaning to say, you are banal already, but you have to continue. Magpapakabanal ka. Kaya hindi po lahat ng pagpapakabanal yan angkop sa lahat ng tao. Context dyan ay Christian. Kaya ang sabi sa Philippians 1:6, ako'y panatag sa bagay na ito, kausap ni Pablo, Christians, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo.
Yung dakilang gawa ng Diyos sa atin ay ang kaligtasan. At ang kaligtasan, justification, kasabay ng sanctification. So therefore, magandang ginawa ng Diyos sa ating simula ay yung kabanalan. At ang sabi pa rito, siya rin ang magtatapos nito. Hindi ito tulad sa definitive sanctification na minsan lang nangyari sa buhay natin. Minsan lang naganap yun. Pero po ito ay progresibong pagpapakabanal. Andun po yung salitang pagpapakabanal. Ibig sabihin dito mga kapatid, walang katapusang pagpapakabanal. Ito ay masasabi nating nasa imperfect tense. Paulit-ulit nating gagawin ito hanggang sa tayo'y malubos na maging banal. Pero ito po'y gawain ng Diyos sa atin. Gawain ng Diyos sa atin, siya nagsimula nito, gawain ng Diyos, pero tayo po ay mayroong pakikilahok. Katungkulan natin na tayo'y kumilos din sapagkat hindi gagawa ang Diyos sa atin ng mabuting bagay na hindi tayo binibigyan ng kakayanan gawin ang kanyang ginawang mabuti sa atin. Philippians chapter 2 verse 12 to 13. So, sa context nito, na ang sabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos, siyang nagsimula sa inyo ay gagawa rin pagpapatuloy sa inyo. Continue sa chapter 2 verse 12, ang sabi ni Pablo, kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. So yung ating sa sanctification, kahit andyan si Pablo, ginagawa kasi andyan siya, pero lalo kung wala siya, walang nagbabantay, ipagpatuloy pa rin natin, isagawa ang ating pagiging banal. Ayon sa mga salita, ipagpatuloy natin ang ating pamumuhay ligtas dahil kayo'y ligtas na. Kaya ba natin ito? Ang sabi ni Pablo, kaya nyo yan. Verse 13. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. So kung ang Diyos ay nagbanal sa atin, hindi tayo iniwan na wala tayong kakayanan. Pero napakaganda po sapagkat ang Diyos palagi nag-uudyok sa ating gawin mo yan. Yan ang gawin mo, naisin mo yan. At ito, kaya mo yan. So ang Diyos dyan, ito'y gawa ng banal na espiritu sa buhay ng Kristiyano. So ito'y gawain ng Diyos sa atin. Ngunit tayo'y mayroong pakikilahok. Tanong ko sa inyo, kapon anong ginawa niyong kasalanan? Anong nagawa niyong kasalanan? Wala bang nag-udyok sa inyong puso, sa inyong diwa, na huwag mong gawin? Meron. Sapagkat ang Diyos ang naglalagay sa atin ng pagnanais at ng pagsagawa. At sasabihin mo hindi ka nagkasala dahil kunting bagay lang yon. Nagkasala tayo. Naudyok o naudlot yung ating pagpapakabanal. Dapat tayo maging matalas sa pakiramdam. Romans 8:15 says, the Spirit of God bears witness with our spirit that we are children of God. So if children of God, then walk in the Spirit. Dati hindi natin pansin yun eh. Kasi hindi tayo namumuhay sa kabanalan. Dahil wala sa atin ang kasipan ng kabanalan, salita lang natin as Christian, mamuhay tayong banal. Pero nandun tayo sa kasalanan. Pagsisinungaling sa pakikipag-usap natin. Pakikipag-deal natin sa mga anumang negosyo o usapin o kaibigan.
Alam nating mayroong Espiritu Santo nagsasalita sa akin, mali yan. But you resist the Spirit. Kaya nga nasasaktan ng Espiritu Santo sa buhay natin. Sa buong maghapon. Ilang beses nating nasasaktan ang Espiritu Santo. Pagmamayabang natin. Pagsisinungaling natin. Paggawa ng mga dahilan na dapat gawin natin yung ayon sa Panginoon. Gumagawa tayo ng maraming dahilan. Yun ang likas ng kabanalan. Proseso ito, mga kapatid. Tayo po'y hinuhubog. So hindi lamang ito proseso sa buhay natin, kundi ito'y paglago tungo sa larawan ni Kristo. Romans 8:29. Tayo'y kinilala before the foundation of the world at itinakda, predestined to be conformed to the image of His Son. Yan po yung process po ng kabanalan. At pinagmamalakan natin, pinagpipreach natin, pinagyayabang natin, kailangan tayo. But how about you? Paano ikaw? Tayo po'y hinuhubog tungo kay Kristo. At itong kagandahan sinabi ni Pablo kung paano ito nangyayari. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Ganito po ang pagkakasabi ni Pablo. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. At tayong lahat na walang talukbong ang mukha, na nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon gaya ng isa sa isang salamin, ay nababago sa gayunding larawan mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian, sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu. Hindi na tayo tulad kay Moises nung araw na kailangan niya magtalukbong siya upang hindi makita ang kaluwalhatian ng Diyos na nasa kanya. Kaya ang mga tao hindi nakikita ang luwalhati ng Diyos sa itsura ni Moises. Pero tayo ngayon walang talukbong, kitang-kita na natin ang kaluwalhatian ng Diyos. At dahil sa ating pagsunod sa kanyang kaluwalhatian, tayo po'y nababago. Sa bawat sandali, tayo'y nagiging banal, mga kapatid. Kaya nga, ito po ay proseso sa paglago upang tayo maging katulad sa larawan ni Kristo. Ito pong progressive sanctification. Kumbaga, tulad ka ng isang sculptor. Sculptor, ano ba yung sa Tagalog yung sculptor? Manlililok. Karamihan mga sculptor, sila po ay nag-uukit ng marmol. Ang isang sculptor, pag nag-ukit siya ng kanyang isipan, kung ano yung nakikita sa isipan, gusto niyang hubugin sa isang marmol na yan, nandun yung talagang pagtitiis. Andun yung tiyaga na kanya itong sinisilsil. Natulad ni Michelangelo. Kilala natin si Michelangelo. Ang kanya pong karanasan, patutuo niya ay ganito. Nung siya po'y maglilok ng isang marmol, nakita niya ang larawan ni King David. Si King David ang nakikita niya ro sa loob ng marmol. Kaya unti-unti niyang hinuhugis ito, pinupukpok hanggang sa luwabas yung pagkatauhan ni David sa pagitan ng kanyang imahinasyon. So ganun din ang buhay natin. From glory to glory, habang tayo po'y sumusunod sa dikta po ng Diyos ng pagnanais at pagsagawa, hinuhubog tayo ng Diyos sa larawan ni Kristo. Yun po yung kalagahan ng pagiging banal. Hindi ka magiging banal hanggat hindi ka muna naging banal. Hindi ka makapamumuhay ng ligtas hanggat hindi ka muna naligtas. Hindi ka makapamumuhay bilang agila hanggat hindi mo nakitang ikaw ay agila at hindi ikaw sisiw na manok.
Maraming umaangking Christian, but they cannot live as a Christian. Why? Because in the first place, they are not Christian at all. You have to repent. Magsisi ka dahil namumuhay kang pagkukunwari. Tinatanggap mo as a Christian, pero hindi ka kilala ng Diyos. Matthew 7:21. People will call unto me, Lord, Lord. Pero sasabihin ni Christ, hindi kita kilala ni minsan kailanman. You profess to be a Christian, pero wala kang kaugnayan sa iyo. Why? Sapagkat hindi ko nakikita sa buhay mo. So yung unang identity ng progressive sanctification, yung kalikasan nito, it's a process, it's a growing to be conformed to the image of Christ. Na ikalawang identity o pagkakilanlan ng kapatid, kilalanin natin ito sa pamamaraan. Yung kanyang pamamaraan ng progressive sanctification. Unang-una, mayroon itong tatlo na pamamaraan. Unang-una, progressive sanctification ay nangyayari sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. So, unang proseso is through the Word of God. John 17:17, ganito po ang pagkakasabi. Pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Hindi tayo mapapabanal sa religion. Hindi tayo mapapabanal sa salita ng ating magulang. Hindi tayo mapapabanal kahit magtapos ka ng mga PhD, DDD, ano pang DDD. But you can be holy through the truth. And the truth is God's Word. Ang sabi ni Jesus Christ sa kanyang sulat at sa kanyang salita, John 8:31. Truly, you are my disciple if you continue in my word. Totoong kayo'y aking alagad kung kayo'y mananatili at magpapatuloy sa aking salita, sapagkat malalaman ninyong katotohanan at ang katotohanan ang siya makapagpapalaya sa inyo. Yun ang magpapabanal sa inyo. Hindi yung chismisan sa iyong kapitbahay. Hindi yung paniniwala ng ating mga gobyerno, ng ating pamamahalan. Hindi yung pamamahala nila. It is only by the truth. Ang tao ngayon, Christians, mas maraming panahon sa mundo, sa karunungan ng mundo, pero walang pahalaga, walang pagmamahal sa katotohanan na ito'y pinapahig sa atin sa araw ng pagsamba. Ito sasabihin mong Kristiyano? Sabihin mong banal ka? You are separated from the world? No, you're not. Huwag mong sabihin sa akin, Kristiyano ka. Huwag mong sabihin, banal ka. Na buong maghapon mo nandiyan ka sa sanlibutan. Nasa sarili kang yungib. Ang pamamaraan dito, una, salita ng Diyos. Ang gospel is the power of God. Romans 1:16. Sabi ni Pablo, kaya hindi ko kinakahiya ang ebanghelyo ng Diyos sapagkat itong kanyang kapangyarihan sa ikaliligtas sa sino mang sumampalataya. Either siya Greek or Hudyo, Kapampangan, Bisaya, Tagalog, anuman ang lahi niya, siya'y maliligtas kung siya'y sasampalataya dito sa salita ng katotohanan. Anong mga salitang katotohanan tinatanggap ninyo? Sa Facebook?
TikTok, sa news, sa araw-araw, lahat yan ay bulok. Hindi yan katotohanan. That is not truth na magiging banal ka sa bagay na yan. Salita ng Diyos lang kailangan natin. Kaya nga napakalaga po palagi na tayo'y nandyan po sa paanan ni Kristo sa pangangaral. Nasaan kayo nung nakaraang Sunday? Anong ginagawa ninyo? Namasyal kayo? Nanligaw kayo? Ano bang ginagawa nyo? Nasaan kayo? Nababanal ba kayo doon? So yung unang pamamaraan, the power of the Word, the truth of God, and that truth is Jesus Christ. Kailangan mo si Jesus. Every Sunday, every prayer meeting, every day in your life, reading His Word. Then ikalawa pong pamamaraan is the work of the Holy Spirit. Ang gawa po ng banal na Espiritu sa buhay ng Kristiyano. Galatians chapter 5 verse 16. Ito po yung utos. At ang utos dito ay nasa tense imperative, present active imperative, meaning to say continuously, walang katapusan. Daily. At ang sabi po rito sa Galatians chapter 5 verse 16, lumakad sa Espiritu, walk in the Spirit, at hindi ninyo pagbibigyan ang mga nasa laman. Ano po yung nasa laman? Yung ating natural. Yung ating pong likas sa pagkatao, na lipos po ng kasalanan. Sa Christian is the remaining sin. Hindi pa tayo ligtas sa presence of sin. Kailangan pa natin ang pakipagkumbati. At ang pakipagkumbati rito, kung tawagin yan, is progressive sanctification. In other words, is conversion. Lumakad sa Espiritu. At alam natin, ng banal na Espiritu, hindi sa sinungaling. Bawat Kristiyano, you have to know this. Mayroon kang Espiritu. At sino yung Espiritong yan? Si Jesucristo, ang Diyos. Kung ikay anak ng Diyos, dapat alam mo kung ano yung dapat mong alamin. Galatians 4:6 says, now because you are children, then God, the Father, sent forth the Spirit of His Son into our hearts. So we can call Him Abba Father, our Daddy, close relationship with God. So kung nasa ating pong banal na Espiritu, that Spirit bears witness with our spirit. Romans 8, verse 12. Para malaman natin, sino ba tayo, mga kapatid? As a Christian, kung sinasabi natin Kristiyano, then listen. Pakinggan mo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Romans 8:12 hanggang 15. Kaya nga mga kapatid, so, brethren, Kristiyano, mga may utang tayo. Hindi sa laman. Hindi dun sa ating nature. Hindi tayo may utang para sundin palagi ito. Nabayaran natin ang ginagawa niya. Because the wages of sin is what? Death. So bakit tayo magbabayad ng utang sa Kanya? We're no longer alipin dyan. Tinubusan tayo ni Kristo sa judgment of sin. Kaya ang sabi rito ni Pablo, kaya nga mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mamuhay ayon sa laman. So, anong dapat gawin? 13, sapagkat kung mamuhay kayo ayon sa laman, kayo ay mamamatay. Meaning to say, you will be separated to God. Mamamatay kayo. Subalit kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman,
kayo ay mabubuhay. What do you mean by patayin ang gawa ng laman? Patayin natin ang kasalanan. Yung pagsisinungaling natin, pagyayabang natin, patayin yan. Huwag ka nang magkaroon ng relasyon dyan. Faith without works is dead. See? The flesh, body, and spirit, pagka ito'y hiwalay, patay kung tawagin. Then 14, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. See? Yung pinapatnubayan ng Espiritu, meaning to say, mas mahalaga sa kanya yung dikta ng Espiritu na kung dapat niyang gawin sa araw, halimbawa, ng Miyerkules, kaysa mamasyal, ano bang dapat natin gawin? Ano bang udyok ng Banal Espiritu pagka Miyerkules? Prayer meeting. Alam natin yan. Pero mas pinalaga natin ang udyok ng laman. Lalo na pag Sunday. Again, sapagkat ang lahat ng pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. 15, sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng Espiritu ng pagkukupkup ng pagiging anak, na dahil dito'y tumatawag tayo, Abba, Father. Meaning to say, mayroon kang karapatang tumawag sa Diyos na iyong Ama. Ama, bilang anak. And Father, sabi dyan, bilang nilikha. Lahat ng tao ay nilikha rin ng Diyos. Pero hindi lahat ng tao ay may karapatang tumawag ng Abba sa Diyos. Only those who walk in holiness. So ano pong pamamaraan? Salita ng Diyos. Ikalawa, banal na Espiritu. Nasa atin yan. At ikatlo, pagsubok at disiplina. Christians, hindi tayo hindi tayo absent o hindi tayo nagkukulang o hindi tayo libre sa mga pagsubok at disiplina ng Diyos. Tayo karamihan, pag tayo mayroong pagsubok o tayo ay dinidisiplina ng Diyos, now, tanda natin, ang pagdisiplina ng Diyos, hindi lamang yung magkasakit tayo, hindi lang yung masunugan tayo, hindi lang yung tayo maghihirap. Number one, disiplina ng Panginoon sa kanyang mga anak through His Word. Sa kanyang salita, makakarinig ka ng masasakit. Pero katotohanan. At yan po ang paraan ng Diyos na tayo po'y silsilin sa ating katagasan upang tayo mahubog sa larawan ni Kristo. Hebrews chapter 12, verse 6. Ganito po ang pagkakasabi. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. Nakita nyo? Pinarurusahan. Kaso lang ang parusa ng Diyos, hindi tulad ng parusa natin sa ating mga anak. Ang parusa ng Panginoon at disiplina ng Panginoon sa atin, masakit. Pero may magandang layunin. Ang pagdurusa ng buhay natin at disiplina ay nagpapadalisay ng ating pananampalataya at nag-aalis ng ating dumi sa buhay. Hinahayaan ng Diyos na ang mga hamon sa buhay natin, yung pagkaligalig natin sa buhay, sinasadya yan para tayong nililiglig upang
alamin natin saan tayo dapat tumayo. Dapat alam natin, tumayo tayo sa side ng Panginoon. Sabi nga ni Apostol Pedro sa kanyang sulat sa 1 Peter chapter 1, verse 6 to 7. Na ang pananampalataya natin, ito'y talagang totoong pananampalataya. Walang kasinungalingan ito. Pero, ang ating pong pananampalataya kailangang dalisayin pa. Tulad ng ginto, ginto na siya. Kaso lang minsan may mga bato, may mga dumi, may mga kalawang kumakapit. Ginto na siya, hindi may tatanggi. Pero kailangan dalisayin ito sa isang nagbabagang apoy upang ang mga dumi matanggal, masunog, nang sa ganon lumabas yung kadalisayan ng ating pagiging Kristiyano. At kung walang pong pagsunog, walang pagdalisay, mga kapatid, hindi tayo mahuhubog sa tunay nating kalagayan bilang Kristiyano. Ngunit minsan sa akin, dinadalisay ako ng Panginoon sa pamagitan ng iba't ibang mga pasakit, karamdaman. Bumibigay yung aking sarili, pero yung puso ko, sabi ko, Panginoon, bigyan mo ako pa ng panahon. Gusto ko pang magturo't mangaral, magpalakas sa mga kapatiran. Pero sadyang may mga kasama rin naman tayo na mahina ang loob dahil nakikitang awang-awa sa akin, hindi nila nakikita yung desire ko. Mayroong pumipigil, pero pasalamat din ako sapagkat tsak mamamatay ako kung hindi rin ako magpapigil. But that desire in my heart, hindi pwedeng mawala. Kaya nga, sa tuwing ako'y nasa bingit na, ilang beses na, lagi ko sinasabi, Lord, natutuwa ako sa iyo. Gusto kong maglingkod pa. Well, apply sa akin talaga yung Psalms 37 verse 4. Delight yourself in the Lord and He will give you the desire or the secret prayer of your heart. Kaya nung umaga, nagka-text kami ni Pastor Tony. Si Tony, lugmok na lugmok. Bagamat siya nakapagturo ng hapon sa loob na ng isang buwan, pero dumating naman yung pagbagsak ng kanyang karamdaman. Minomonitor siya ng asawa at anak para dalhin sa ospital, pero ayaw niya. At marami siyang, hindi naman siya makapag-preach mamaya. Pero sabi ko sa niya, Pastor, eto lang, hangarin mo yung kalooban ng Diyos sa puso mo at ang Diyos ang magbibigay sa iyo. Desire. Delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Brethren, mga minamahal kong kapatid, lagi nating magalak tayong palaging hangarin, maghangad sa puso natin kung ano yung kalooban ng Diyos at ipagkakaloob niya. Sabi nga ni Jesus Christ, hingin niyo ang nais niyong hingin sa akin at ipagkakaloob ko sa inyo. Pero minsan hinihingi natin saliwa sa kinakailangan natin. So yun po, kailangan dito ang disiplina, wag nating tanggalin, wag nating alisin, wag nating ipanghina ang mga naranasan natin na talagang minsan sa tingin natin, hindi natin kaya. Pero yun ang paraan ng Diyos. Para yung desire natin, delight natin, ay yung kanyang will, kanyang kalooban. So yun po yung nakita natin, identity of progressive sanctification. Number 1 ay yung kanyang identity. Then ikalawa ay ang kanyang ways, pamamaraan. Then ikatlo, ang garantiya. Ang garantiya po ng progressive sanctification. Well, sa garantiya po, unang-una,
garantisado po talagang tumataas ang ating victory against sin. Yun po yung garantiya. Kung tayo po'y namumuhay sa progresibong kabanalan, marami tayong madadaig na mga kasalanan. Magtatagumpay tayo, mga kapatid. Matthew chapter 5, First Thessalonians chapter 4, verse 3. Sapagkat itong kalooban ng Diyos ang inyong pagpapakabanal. See? Andiyan yung salitang pagpapakabanal, ongoing, progressively. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos ang inyong pagpapakabanal, na kayo'y umiwas sa pakikiapid. Number 1 is pakikiapid ang binanggit dyan. Hindi sinabing iba pang mga kasalanan, kundi pakikiapid. Bakit po pakikiapid? Now, let's think about it. Ano ibig sabihin ng pakikiapid? Ang pakikiapid starts in our mind. Right? Matthew chapter 5 verse 28, kung ang isang tao o lalaki tumingin ng may mahalay sa kanyang isipan sa babae, say ano? Nangangalo niya. Deadly sin yan. Death ang kainatnan niyan. Kapag ka ikay nag-iisip ng malaswa sa iyong kapwa. Now, balik na rin natin. Babae rin nag-iisip din sa kapwa. Lalaki. Nagpapakita ng motibo. Kung yan ang iniisip mo, sino ka man, dalaga ka man o may asawa ka na, tigil mo yan. Huwag mong bigyan ng bukas na pinto si Satanas, sapagkat siya ay isang tulad ng isang leon umaatungal at nagkahanda siyang sasagpangin ka. Masisirang pamilya mo, masisira anak mo, masisirang karir mo, masisirang pagiging Kristiyano mo. Huwag kang magpakita ng motibo. Putulin mo yan. Nakikita ng iba yan. Pakikiapid. Sapagkat itong kalooban ng Diyos sa iyo ang pagpapakabanal. At kapag tayo po ay nasa proseso ng pagpakabanal, sumusunod tayo sa dikta ng Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu, ginagawa natin ang kanyang kakayanang pinagkaloob sa atin, tayo po ay nahuhubog sa larawan ni Kristo at garantisado madadaig natin ang maraming kasalanan. At ikalawa, na garantiya, hindi lamang ang maging successful tayo, victorious against sin, but also, we will grow in love and righteousness. Lalago tayo sa pag-ibig at katuwiran. Now, Galatians chapter 5, ganito ang pagkakasabi. Bago po binanggit ni Pablo ang paglago po sa kabanalan, kabanalan means mayroong nilalaman, the fruit of the Spirit. At Lord willing, next Sunday, yun po ang aking sisimulang series, the fruit of the Spirit. Kasi yan ang gawang kabanalan sa buhay natin. Para bago banggitin yun ni Paul, may binanggit muna siya sa unahan. Romans chapter 5 verse 19. Ganito ang pagkakasabi. Ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman. Ang mga ito ay pakikiapid. Number 1 talaga pakikiapid. Okay? Karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, alitan, pagtatalo, paninibugo, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkakabahabahagi, mga pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at mga katulad nito, binabalaan ko kayo
gaya ng aking babala nung una sa inyo, na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng karya ng Diyos. Then you have to grow in the Spirit, in holiness. Kaya sabi sa 22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, and so on, and so forth. So habang tayo po ay umiiwas doon, nilalaban natin ang kasalanan, wala ang tendency po niyan, lumalago po tayo, hindi tayo naging stagnant. Hindi tayo ng iba, tulad ng iba, pagtalikod sa kasalanan, pagtalikod sa pagsinigarilyo, pag-iinom, wala silang pagpapatuloy sa kabutihan. Nananatili silang ganun. Yung tinatawag na New Year's resolution. Pagdating ng January, tatalikuran lahat. Pero wala silang ginawa. Hindi tinanggap si Kristo sa kanilang buhay. Hindi pinamuhay ang Diyos ng Banal na Espiritu na gumawa ng mabuti at kabanalan. Kaya ano nangyari? Babalik yung vision yon at maghahakot pa ng 7 kasing dumi niya upang lalo pa siyang lumala sa kanyang kasamaan. But dito po sa progressive sanctification, garantisado po yun. Nananaig tayo sa kasalanan, lumalago naman tayo sa pag-ibig at katuwiran. So ang spiritual na paglago ay makikita sa ating mga saloobin, sa ating kilos, sa ating relasyon, sa kapwa. Isa na yung walang pait sa kapwa, walang selo sa kapwa, walang inggit sa kasapwa, walang pagtatanim ng sama sa kapwa. So ang tunay na pagiging banal ay nakakaapekto sa bawat aspeto ng buhay natin. So yun po yung garantiya. Hindi lamang na tayo nananagumpay sa kasalanan, kundi lumalago tayo sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa natin. Nagpapasakop, nagiging mapagpakumbaba, hindi mayabang, hindi garbo. At nababago ang isipan. At dahil sa pagbabago ng isipan natin, nababago rin ang buhay natin. Nababago ugali natin. Romans 12 verse 2. Ang pagbabago natin ay sa pamagitan ng pagbabago ng isipan natin. Do not be conformed to the pattern of this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Pag sinabi mo, halimbawa, Saturday night, sabi ng Espiritu Santo sa iyo, samba bukas. Pero kailang kumita ako bukas. Maraming customer. Nakikiayon ka sa isipan takbo ng sanlibutan. Para magtagumpay ka, renew your mind. Baguhin mo isipan mo. Do not be conformed to the pattern of this world. Baguhin natin. Yun ang kailangan. Maging tulad tayo ng isang punong kahoy. Psalms 1 verse 3. Ang isang punong kahoy, hindi ito tumataas o umabot sa kataasan nito at tibay nito sa magdamag. Hindi sa magdamag. But process. Unti-unti. Mayroong pagdilig, mayroong paglilinis, may araw, may sikat, may ulan, may pagdilig. Yan po yung kabanalan natin. Garantisado po ang ating kabanalan sa tulong ng Diyos. At pang-apat po na pagkakilanlan o identity ay yung pong ating tungkulin, yung ating papel, yung tungkulin natin. Hebrews chapter 12 verse 4.
Sa inyong pakikipaglaban, I'm sorry, 12 verse 14 pala. Pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan. Take note sa salitang pagsikapan. It is our duty and responsibility na magsikap. Unang-unang binanggit dyan na may kaakibat sa kabanalan ay ang ating pakikisama sa ating kapwa, kapatid. Pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat, at ng kabanalan na kung wala nito'y walang sino mang makakakita sa Panginoon. So pagdating po sa ating papel at katungkulan sa progressive sanctification, pagsisikap po ang kailangan. Isa atin, kadalasan madali tayong mag-give up. Dismayado agad tayo, hindi pa nakakapagsimula, dismayado na tayo dahil sa nakikita nating surroundings. O sa maaring kinikita natin na magiging kahantungan. Discouraged na tayo. Alam niyo bang discouragement dumarating yan before, bago pa lang tayo gumawa. And ang pinakamabigat, yung nasa kalagitnaan na tayo ng proseso, doon tayo na di-discourage. Kadalasan, doon nagigibang tulay sa buhay natin. Kaya nga, ang sabi nga sa Romans 12 verse 14, pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat ng kabanalan, na kung wala nito'y walang sino mang makakakita sa Panginoon. Katulad po yan ng magkakapatid, mayroong hidwaan. Mananatiling hidwaan yan hanggang sa pagdating ng Panginoon. Well, kung kayo pawang ligtas, hindi mawawalang kaligtasan nyo dahil hindi kayo may hawak ng kaligtasan nyo, kundi ang Panginoong Jesucristo. At iningatan to ng kanyang kapangyarihan doon sa trono ng Diyos sa kalangitan. Pero magdurusa ka ng kawalang kasiyahan, peace, habang namumubuhay kayo sa lupa, at nagdurusa tayo sa consequence ng kasalanan ng hypocrisy, pagkukunwari. Kunwari, okay. Nagdurusa ang Kristiyano, wala siyang peace sa kanyang puso. Sarap mamuhay kung wala tayong iniisip. Pagsikapan natin yan. Then, kabanalan magagawa natin. Kasunod yun eh. Di ba? Tayo'y tinawag dito bilang aktibong nagsasagawa. Pagsisikap eh. Saan ba kayo nakita ng pagsisikap na natutulog parang si Juan? Si Juan Tamad. Nagsisikap siyang makakain ng bayabas. Manibalang pa lang, nakanganga na siya. Pero matiisin. Nilagyan ng bubuyog, wala sa kanya. Napatakan ng bulati, wala sa kanya. Pagsisikap siya, naghihintay. Yung bayabas na hinog na lang, namula-mula. Kinain ng ibon, kinain ng uod. Hindi ganoon ang pagsisikap. Ito'y active. Ginagawa natin ang pagsisikap na makipagkasundo sa lahat ng tao upang tayo ay makapagpatuloy na warad lang sa ating kabanalan. Meaning to say, ito yung ating daily na pagtitiis at ang ating pagpipigil sa sarili. At higit sa lahat, yung pagtitiis dyan, hindi lang one-sided dyan. Sinabi sa kundi ang sabi, at kabanalan. Saan natin matatagpuan ng kabanalan? Sinong author niyan? Sinong gumagawa sa atin? God. Through Jesus Christ. So ang ating pananatili, pagtitiis, ay sa ating aktibong pagsasagawa sa ating kapwa. At aktibong pananatili kay Kristo.
Paano mo sabi mo ako yun kay Kristo, ano mangyari, hindi ako iwalay kay Kristo, pero nasaan ka sa kanyang katawan every Sunday? Anong paliwanag mo? Na alam naman natin sa ating konstitusyon, bago tayo maging miyembro, sinumpaan natin yan. Kung tayo patuloy na hindi dumadalo sa ating mga pagtitipon, mag-undergo ka ng discipline. At hindi discipline dahil parusahan, pahiyain ka. No, didiscipline ka dahil ibabalik ka sa simula ng iyong pagiging disciple. Discipline, ang root word is disciple. Disciple means student. Kailangan mo na siyang turuan muli sapagkat hindi siya nakatapos sa kanyang papuntahan. As a pastor, kami po'y overseer. Natitignan namin lahat ng kilos niyo o gali ninyo. At huwag yung antayin, pupuntahan kayo para kausapin. Kailangan ng pagsisikap. Tanong natin, ang mga Kristiyano ay mga disciple of Christ, mga disciplined people. Kailangan natin ng pagsasanay, tulad ng isang atleta. Ang atleta, mga kapatid, walang kasawa-sawa, everyday, daily routine niya ang mag-exercise. Kung ano yung nasimulan niya, yun din ang sisimula bukas, yun din ang tatapusin niya bukas, yun din. Yan po ang athlete. Hindi siya pwedeng sumalang sa karera hanggat hindi niya na balik-balik pagsasanay yung kanyang natututunan at sinimulang pagdidisiplina sa kanyang sarili. Sa atin po, wala pong bago. Ang ating pagtitiis sa discipline, wala pong bago. Hindi ka kapunta sa abroad para makinig ka ng bagong aral. No. Andiyan po yan. Hindi pa tayo sinisilang, nandiyan yan sa salita ng Diyos. Hindi natin kailangan dito ang mga bagong, kung ano yung mga nauusong aral ngayon sa abroad. Kailangan natin dito ang patuloy. Ano pang patuloy? Papatuloy natin. Number 1, reading His Word and meditate on it. Pray. Witnessing. Worship. Yun ang kailangan nating pagtiisan hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. So sa ating pong pagtatapos, mga kapatid, ang progresibong kabanalan ay panghabang buhay na proseso. Kailangan dito ang pagtitiis, pagsasanay, upang tayo'y maging higit na matulad sa larawan ng Panginoon. Yun ang talagang number 1 na misyon ng isang Kristiyano. What is the chief end of man? To glorify God and to enjoy Him forever. Yun po ang layunin. The chief end of man. Hindi po para yumaman, para mapantog, para makilala. Well, gawin natin lahat yan, pero huwag niyong palitan ang chief end of man. Hindi ka nabuhay rito para maligtas lang sa impyerno, para ikay yumaman, para ikay gumanda, para ikaw sumikat. No, ikaw ay niligtas ng Panginoon upang manatili sa Kanya magpasawalang hanggan. So, dapat aktibo ang ating pagpapakabanal. Okay? Banal na siya. Hindi ka magpapakabanal para maligtas o para maging banal. No! Ikaw ay magpapakabanal dahil banal ka na sa simula pa lamang. Ikaw ay magpapakaligtas dahil ikaw ay ligtas na sa simula pa lamang. Kaya huwag natin pagkakamali ng kaligtasan o ang kabanalan ay maangkin natin sa magitan ng ating pagsisikap. No. Kabanalan, kaligtasan ay sa Diyos lamang. At sa mga tumatanggap nito,
ipamuhay ang kaligtasan, ipamuhay ang kabanalan. Let us pray. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo po mga salita, sapagkat sa salita ninyo, ito'y nagbibigay muli sa amin ng liwanag upang makita namin ang iyong kalooban at upang makita namin ang aming pong mga kakulangan. Kung mayroon man dito, Panginoon, na wala pa pong totoong kaugnayan kay Kristo bilang kanyang tagapagligtas, nawa sa liwanag po ng katotohanan ito na aming natanggap, nabatid, nalaman, ay sapat upang hikayatin ang taong itong isuko ang kanyang buhay kay Kristo at manalangin na siya po ay iligtas ng Panginoon. At kung kami naman o may mga tao namang Kristiyano na, ngunit namumuhay bilang manok at hindi agila, naway imulat nyo ang kanya pong sariling kaunawaan, na makita niyang katotohanan na ano ang buhay ng isang agila, at magsimula siyang magsalita na agila, mag-isip na agila, lumakad na agila, kumampay at lumipad bilang agila, nang sa ganon maluwalhati ka sa kanyang buhay. Maraming salamat po, Ama. Ang lahat ng ito'y samot dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.